verse 14 to 21. Dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmumulan ng bawat sambahayan sa lupa. Ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay natuugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin at sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Okay. Batay sa aklat ng Episode chapter 3, verse 42-21. Ang salita ng Diyos na ating matatanggap ngayon ay, ang talata nito ay ang pag-ibig ni Kristo. Ang ating Panginoon ay napakabuti para sa atin. Ang ating Panginoon ay tapat. Nung nilikha niya ang tao, ito ay pinagpala niya. Ibinigay niya ang lahat ng bagay sa tao. Ang tao ay pinagpala niya ng lubusan. Pero isang bagay lang ang pinagbili niya sa tao na huwag mong kakainin ang pinagbabawal ng bungang kahoy. Kapag ito'y kinain mo, ikaw ay mamamatay. Yun ang utos ng ating Panginoon sa tao. Pero dahil hindi nakinig ang tao, sinuway niya ang utos ng ating Diyos. Hindi niya naunawaan ang pag-ibig ng ating Diyos bilang isang ama sa kanyang anak. Tayo, mga tao, minamahal tayo ng ating Panginoon. Dito sa kwento ni Adan at ni Eva, ito'y halimbawa na kung saan ang ating Panginoon ay nagsisilbi siyang isang ama para sa atin na napaka-stricto. Ipinag-utos niya sa kanyang mga anak na huwag mong kakainin yan. Kapag kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Doon pa lang ipinapakita na ng ating Diyos na kung paano siya ka-stricto. Pero yung stricto na yun, nandun yung pag-ibig niya para sa atin. Kaya nga dito sa kwento na ito, nung sila'y magkasala, kinain nila yung pinagbabawal na bungang kahoy. Anong nangyari kina Adan at Eva? Pinalayas sila sa halaman ng Eden. Inalis sa kanila lahat ng mga biyayang binigay sa kanila ng ating Panginoon. Kung iisipin nyo doon sa halaman ng Eden, nandun na lahat ng kanilang kailangan. Pero dahil sa paglabag nila sa salita ng Diyos, pinaalis sila doon. Inalis sa kanila yung karapatan ng pagpapala para sa kanila. Ganon din naman tayo. Ipinapakita doon ng kwento ni Adan at Eva. Kung tayo hindi susunod sa kalooban ng ating Panginoon, mawawala din yung karapatan na ibinigay sa atin na tayo makapasok sa kaharian ng langit. Yun ang pinapakita ng ating Panginoon. Doon, makikita natin kahit sabihin natin na ang ating Panginoon ay napaka-stricto naman pala masyado. Stricto ang ating Panginoon. Pinalayas niya sina Adan at Eva. Pero ang totoo nun, mahal niya ang tao. Pinaalis niya sina Adan at Eva upang matuto sila. Ma-realize nila yung kanilang kamalian. Maisip nila na kapag kayo'y malayo sa akin, wala talaga kayong magagawa. Pag kayo'y malayo sa akin, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Doon pa lang namang ipinapakita na ng ating Panginoon na ang tao kapag malayo siya sa Diyos, wala siyang buhay. Kaya nga, isipin natin mabuti. Kung tayo'y malayo sa ating Panginoon, wala tayong magagawa sa buhay natin. Kahit na tayo'y magpakahirap pa, ano mang gawin natin sa mundong ito, kung tayo'y malayo sa ating Panginoon, wala tayong kabuluhan sa harapan niya. Tayo'y mga patay. Kaya para sa Diyos, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Si tapat. Mula noon hanggang ngayon, tapat ang ating Panginoon para sa atin. Sa atin, yung pag-ibig ng ating Diyos ay sagana. Isipin nyo, hanggang ngayon, kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, ang Diyos ay tapat para sa atin. Binibigyan niya tayo ng hininga sa bawat araw. Pagkakataon na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Naway maunawaan natin ang ating Panginoon ay mapagmahal para sa atin. Unawain natin. Dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, isinugo niya. Isinugo niya para saan? Dahil ang kasalanan ng tao ay nagdulot sa kanya ng kamatayan. Saan sa kamatayan? Sa impyerno. Dahil ang kamatayan iyon ay walang hanggan. Walang hanggang kaparasahan sa impyerno. Pero dahil sa habag ng Diyos para sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak mismo.
para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, yung dugo niya mismo ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Hindi na tayo magbabayad ng ating kasalanan, kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Yan ay nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya nga masasabi natin na napakalaki ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak doon sa krus, tayo ay lumaya. Malaya tayo ngayon. Saan tayo naging malaya? Malaya na tayo sa kamay ng demonyo. Malaya tayo sa kaparasahan na mapunta ng impyerno. Malaya na tayo ngayon sa kasalanan. Kaya nga ang buhay natin ngayon ay napakahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Mahalaga sapagkat minamahal niya tayo. Hindi lang tayo basta nilikha ng ating Panginoon, kundi minahal niya tayo ng lubos. Pero yun yung kahit ang kanyang buktong na anak na ibigay niya para sa atin, na makasalanan, samantalang siya'y Diyos, anak siya ng Diyos, pero ginawa niya yun para may padama sa atin yung kanyang pagmamahal. Isipin niyo, sa mundong ito, hindi tayo makakatagpo ng ganong klaseng pagmamahal. Sa Diyos lamang natin matatagpuan ng ganong pagmamahal. Wala tayong mararanasan pagmamahal sa mundong ito, na ganong kalaki. Hindi natin matatagpuan yung tao na kung saan mag-aalay siya ng buhay para sa kasalanan natin. Wala. Walang tao mag-aalay ng buhay para sa iyo. Kundi ang anak ng Diyos mismo nag-alay para sa atin. Ganong kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin kung may padama lang niya yung pagmamahal na yun. Hindi natin makikita yung sa mundong ito, yung solusyon para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Walang solusyon sa mundong ito. Kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nasa Kanya mismo yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nasa Kanyang dugo mismo, ang Kanyang buhay na inihandog para sa atin. Kaya nga sinasabi niya si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa Kanya, magtiwala tayo, tanggapin lang natin sa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo. Magsisi lang tayo sa ating mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, patatawarin kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin niyo lamang ang ating Panginoong Yesus na siya ang ating tagapagligtas at tanggapin niyo lamang na kayo isang makasalanan. Si Jesucristo ay namatay sa krus, alang-alang sa ating mga kasalanan. Itong sinasabi sa inyo, gaano bang kalaki ang inyong mga kasalanan, ang ating Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi na niya alalahanin pa ang ating mga kasalanan. Malaki man itong malaki. Once na ikaw ay nagsisi at tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ang iyong kasalanan, hindi na niya alalahanin pa. Ang ating Panginoon, ipapadama niya sa iyo ang tunay na pagmamahal. Once na tinanggap mo ang ating Panginoon, magkakaroon ka ng tunay ng kapayapaan. Hayaan mo lang sa buhay mo na ang ating Panginoon ay maranasan mo. Si Lord ang magkokontrol ng buhay mo. Si Lord ang bahala sa buhay mo. Mararanasan mo yung tunay na pagmamahal, tunay na kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, kapag inyong narinig, ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso ay huwag niyong patigasin. Kaya nga itong puso na ito, kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo na tayo makasalanan, kapag tinanggap natin na tayo isang makasalanan, tinatanggap din natin sa puso natin ang kanyang mga salita. Kaya nga sa mga salita niyang ipinapahayag, tanggapin niyo ito ng buong puso. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso kapag inyong narinig ang kanyang salita. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi yung may sakit mismo ang nangangailangan na manggagamot. Tayo ay nagsisimba kasi alam natin na tayo ay isang makasalanan. Nagsisimba tayo sa harapan ng ating Panginoon kasi sa puso natin alam natin na tayo isang makasalanan. Hindi tayo nagsisimba na tayo isang banal, kundi nagsisimba tayo bilang isang makasalanan. Kaya nga huwag natin patigasin ang puso natin sa harapan ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang buong puso ang kanyang mga salita. Kaya nga ang sabi niya, kaya't muli ako nagtakda. Nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon na nga. Yung ngayon na nga, iyan, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ito'y tinakda niya para sa atin upang buksan natin ang ating mga puso at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Nagtakda ang ating Panginoon. Binuksan niya ang pintuan para sa atin. Ngayon, malaya na tayo makakalapit sa Kanya. Malaya tayo makakatawag sa harapan ng ating Panginoon.
Malaya tayo. Hindi na natin kinakailangan pa yung handog na papatay pa tayo ng mga kambing o mga tumpa. Hindi na kailangan yun. Minsan lang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na nag-alay siya ng kanyang dugo para sa ating ng mga makasalanan. Binuksan na niya ang pintuan para sa atin. Yung pintuan na yan, malaya na tayo makatawag sa kanya. Kaya nga tayo tinuring ng ating Diyos na Ama na mga anak niya. Tayo mga anak ng Diyos na. Hindi na tayo mga anak sa labas, kundi mga anak na ng ating Diyos. Kaya nga tanggapin natin sa puso natin ang kanyang mga salita. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Sa puso natin, kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Yesus. Nag-alay siya ng buhay dahil alam ng ating Panginoon na kailangan natin ng rescue. Alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo kung wala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Mamamatay tayo na hindi tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoon. Kaya lumapit tayo sa Kanya. Sabi niya nga, magsisilat kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na akong dumating. Malapit na dumating ang karya ng langit. Naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinaunawa niya ang buhay espiritual na ang tao ay mamamatay. Pero pagkatapos ng kamatayan, hindi doon nagtatapos ang lahat. Ipinaunawa ng ating Panginoong Jesucristo na may spiritual na mundo na naghihintay para sa atin. Na kapag ang isang tao ay namatay, siya ay hahatulan. Haharap siya sa paghuhukom. Ngayon, anong masasabi ninyo? Saan ba kayo pupunta? Sa langit pa o sa impyerno? Alam niyo ba kung kayo pupunta ng langit o impyerno? Hindi natin masasabi yan. Pero kung tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo sasamba sa Kanya, maniniwala, tayo ay maliligtas katulad ng pangako niya. Sabi niya nga, di ba, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi ito'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kailangan natin sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Manampalataya tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Ang sabi niya nga, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko sila itataboy kailanman. Yan ang sabi ng ating Panginoon, sino man lumapit sa akin na hindi ko itataboy. Sino man lalapit at mananampalataya sa ating Panginoon, hindi na tayo i-reject. Nais ng ating Panginoon sa harapan niya, tanggapin natin siya. Tayo isang makasalanan at ang Diyos ay banal. Wala tayong magagawa sa sarili natin. Wala tayong magagawa para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga naisip ng ating Diyos na isugo ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng panibagong buhay sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, tayo muling binuhay ng ating Panginoon sa pamagitan na rin ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, itong panahon na ito, napaka-iksi na lamang ng panahon. Maiksi na lamang ang panahon. Tignan niyo ang buhay na tao, napaka-iksi na lamang. Maliit, maiksi ang buhay. Kaya nga, hanggat nabubuhay ka, hanapin mo ang ating Panginoon. Hanapin mo ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo, sa puso mo, hanapin mo ang ating Panginoon. Hanggat nabubuhay ka, tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Once na ikaw ay tumawag sa ating Panginoon, maniwala ka, papakinggan ka ng ating Panginoon. Papakinggan ka ng ating Panginoon. Naghihintay lang ang ating Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Ang pangako ng ating Panginoon, ang sabi niya, ang lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kaya nga, kung tatawag ka sa ating Panginoon, maliligtas ka, katulad ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon, alam naman natin, alam niya, tayo'y nagmula sa alabok. Ang sabi niya nga kay Adan, ikaw ay nagmula sa alabok, babalik ka rin sa alabok. Pagkatapos ng mamatay ang isang tao, dito papasok ang paghuhukom. Dito tayo hatulan ng ating Panginoon kung tayo ba'y nababatay sa langit o sa impyerno. Kaya nga, yung kwento ni Adan at ni Eva, nung sila'y magkasala sa Diyos, sila'y pinalayas, hindi sila karapat dapat doon sa halaman ng Eden. Ganon din ang mangyayari sa huling araw. Kung tayo ay lalabag sa kautusan ng ating Panginoon, hindi tayo karapat dapat doon sa karin ng langit. Walang maruming nakapasok sa langit. Ang sabi nga ng ating Panginoon, magpakabanal ka sapagkat ako'y banal. Walang makakakita sa Ama kung hindi siya magpapakabanal. Dapat tayo magpakabanal
banal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yung kamatayan na ito sa buhay natin dito, panandalian lang. Yung hirap na dinaranas natin, panandalian lang. Pero once na tayo ay namatay, haharap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hahatulan tayo sa ating mga ginawa. Ito'y gawa batay sa salita. Ito'y gawa ba batay sa hilig ng laman o sa pamumuhay natin sa bilang makamundong pamumuhay. Kaya bakit natin nahangarin yung mga bagay sa mundong ito? Kung pagkatapos na mamatay tayo, wala naman tayong madadala kahit ano. Bakit natin nahangarin yung mga bagay-bagay sa mundong ito? Kung tayo, kapag tayo namatay, lahat ng kayamanan natin, di natin madadala. Yung pera, hindi yan makakaresolba sa atin para makabutan ng langit o yung kayamanan. Walang makakatubos sa ating mga kasalanan. Hindi kayang tubusin ng kasalanan yung pera. Lahat tayo ay mamamatay kahit na napakayaman ng isang tao. Kaya nga, ang makakapagtubos lang sa atin ang ating Panginoong Yesukristo. Yung kapatawaran niya mismo sa puso natin, is yung magdadala sa atin doon sa langit. Kaya lahat ng kasalanan natin, sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapapatawad niya tayo. Kaya nga, hangarin natin na tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, si Jesus ang daan na siyang buhay at ang katotohanan. Sa ating Panginoong Yesukristo mismo, magmumula ang buhay na walang hanggan. Ayon sa kasulatan, sinasabi ng ating Panginoon, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamagitan ng dugo. Sa pamagitan ng dugo na yan. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo. Noong unang panahon, nag-aalay ng dugo ang lahat ng tao para lang mapatawad sa kanilang kasalanan. Pero sa atin, ang ihahandog lang natin ang sarili natin. Magsisi lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tanggapin lang natin ang ating Panginoong Yesukristo sa puso natin. Mapapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ganun kasimple yun. Hindi na tayo pinahirapan ng ating Panginoon. Kaya nga binuksan niya yung pintuan para sa atin upang tayo malaya na makalapit sa Kanya. Anumang oras, pwede tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Basta huwag lang natin patigasin ang ating puso. Kaya nga hanggat may oras, hanggat may liwanag, sabi nga ng ating Panginoon, hanggat may liwanag, tumawag ka sa akin. Tumawag ka, magsisi ka sa iyong mga kasalanan upang ikaw ay patawarin. Tanggapin mo sa puso mo ang ating Panginoon. Hanggat may oras ka, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, paniwalaan natin ang salita niya. Yung ating puso ay huwag natin patigasin. Sa puso ng ating Panginoon, nais niya na ibigay sa atin yung salita niya. Dahil ang kanyang salita, ito'y nagbibigay buhay. Ang salita niya mismo, ito'y pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Ibinibigay niya ang kanyang salita upang madama ninyo yung pagmamahal ng ating Diyos para sa atin. Kaya tandaan ninyo, dito sa buhay na to, hindi ipinangako ng Diyos ang buhay dito sa mundo. Nangako ang ating Panginoon na panibagong buhay doon sa langit. Ito'y kasunduan para sa ating lahat. Ito'y buhay na walang hanggan binibigay sa atin ng ating Panginoon doon sa langit. Kaya naisin ninyo yung makapunta ng langit. Naisin ninyo sa puso ninyo na tanggapin sa puso ninyo ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga yung tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, dapat hindi lamang sa salita yung pagmamahal na yan, kundi dapat ipakita rin natin sa puso natin yung pagmamahal na yan sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang tunay na pag-ibig sa harapan ng ating Panginoon. Katulad nga ng sabi ni Apostol Paul, sabi niya, makapagsalita man ako ng lahat ng wika o ng wika ng anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. Ako isang katulad lamang ng isang kampana o pumpiang na umaalingaw-ngaw. Ang sabi ng Pablo, kung ipamigay ko man ang lahat ng bagay na meron ako, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. Kaya nga ang pag-ibig ay matyaga. May magandang loob at hindi mainggitin, hindi mayabang at hindi mataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Yan ang pag-ibig. Hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa. Ano ang pag-ibig sa harapan ng ating Panginoon? Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ang pag-ibig ay mapagtiwala, puno ng pag-asa at puno ng pagtitiis hanggang wakas. Yan ang pag-ibig na dapat natin tamuhin sa ating mga puso. Hindi yung pag-ibig na mayroon tayong galit, mayroon tayong pagtatanim ng galit sa puso natin kung ano man yan, kaingitan man yan. Hindi ganun, mga kapatid. Alisin na natin yung dati nating pamumuhay, tayo binago na ng ating Panginoon. Binago na tayo ng ating
ating Panginoon. Kaya mamuhay tayo ayon sa pag-ibig ng ating Diyos. Mamuhay tayo ayon sa wangis ng ating Panginoon. Kaya nga, kung ating babalikan yung buhay natin, makikita natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Kaya nga, iwanan na natin yung lahat ng bagay na nagpapakasama sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo, ibigay natin sa Kanya ang lahat. Si Lord lang mismo magpokontrol sa ating buhay. Si Lord na ang bahala. Kaya nga, nangako ang ating Panginoon, doon sa langit sinabi niya, kapahiran ko ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. Wala nang dalamhati. Wala nang paghihinagpis at wala nang paghihirap sapagkat sabi niya, lilipas ang dating mga bagay. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, buhay natin, yung mga mag-asawa, hindi lang puro trabaho ang dapat natin gawin. Magkaroon din tayo ng oras para sa ating mga pamilya. Magkaroon tayo ng oras. Hindi lamang puro pagtatrabaho dahil kahit magtrabaho ka na magtrabaho pero wala ka namang oras sa iyong pamilya. Useless lang yan. Kumikita ka nga ng maraming pera pero wala ka namang oras sa iyong mga pamilya. Wala rin kabuluhan yan. Dapat ninyong i-exercise yung pag-ibig na iyan sa loob ng ninyong pamilya. Hindi ko sinasabi mamuhay kayo sa salibutan, mamuhay kayo ng magpakasalibutan kayo, hindi ganoon. Ang sinasabi ng ating Panginoon, i-exercise ninyo yung pagmamahal na yan sa loob ng pamilya mismo. Yung sa pamagitan ng time ninyo sa inyong mga pamilya. Magkaroon kayo ng time sa loob ng family. Kaya mga kapatid, ang sabi nga ng ating Panginoon, dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa mga kasalanan. Kaya nga, yung pagtitiis natin ay pakikibahagi natin sa harapan ng ating Panginoon. Pagtitiis natin, pakikibahagi natin na hindi dito ang tunay na mundo, kundi naghihintay sa atin ang tunay na mundo doon sa karin ng langit na pinangako para sa atin ng ating Panginoon. Yun ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga mula ngayon, mamuhay na tayo na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mamuhay tayo na naayon sa kanyang kalooban at hindi sa hilig ng laman. Mamuhay tayo na may pag-ibig sa ating Panginoon. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, alalahanin ninyo na tayo'y hatulan batay sa ating mga gawa. Sinabi ng ating Panginoon, kung ang tao'y matuwid, ay mahirap maligtas, paano pa kaya hindi mananampalataya? Kung tayo mga mananampalataya mahirap maligtas, paano pa kaya hindi mananampalataya? Paano tayo maliligtas? Dapat magpakabanal tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kapatid, sumampalataya ka lang sa ating Panginoon. Sumampalataya ka sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Panghawakan mo ang kanyang mga pangako. Araw-araw tumawag ka sa ating Panginoon. Maniwala ka. Papakinggan ka ng ating Panginoon. Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Tumawag ka lang. Sabi nga ng ating Panginoon, ipagkatiwanan ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay mapagmalasakit sa inyo. Ang ating Panginoon lang ang nagmamalasakit sa buhay natin. Siya lamang ang nakakaunawa sa lahat ng mga dinaranas, mga problema natin sa buhay. Kaya nga, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Magtiwala lang tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Yan ang paraan natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, walang ibang paraan kundi tanggapin natin sa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo. Unawain natin ang kanyang pagmamahal para sa atin. Kung tayo man itinutuwid ng ating Panginoon, dahil yun ay mahal niya tayo. Unawain natin sa puso natin ang mga bagay na nangyayari sa atin. Kung tayo man ay dumaranas ng hirap, yan ay parte ng bilang isang mananampalataya. Pero hindi nagwawakas ang buhay dito sa mundong ito. Ang langit ay naghihintay para sa atin bilang pangako ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito tayo manalangin. Manalangin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kahit tumawag sa Kanya. Hilingin natin sa ating Panginoon yung pagmamahal na yun ay maranasan din natin. Maunawaan natin ang Kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Isipin natin, ang buhay na ito sa mundong ito ay napakaiksi lang.